Sa totoo lang, lumaki na utang ko. Hindi sapat. Hindi ba ako magkakautang kung sapat yun? Umuutang na raw ang jeepney driver na si Jerry Sia para maitawid ang gastusin dahil kakarampot na ang natitira sa kita sa mahal ng diesel. Swerte na siya aniya kung may maiuwi pang 300 piso na hindi kasya para sa asawa at 5 anak. Napapadalawang isip na si Jerry kung papasada pa pero nabuhayan ng konting pag-asa sa posibilidad ng bahagyang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Siguro, mga construction na lang. Yun lang naisip ko, mga construction nag-apply na nga ako dun sa amin bigla na naman bumaba. Sabi ko baka bumaba tuloy-tuloy. Sa susunod na linggo rin, mag-uumpisa ang pamamahagi ng gobyerno ng fuel subsidy sa public utility vehicle drivers sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, balak itong palawigin sa buong bansa sa loob ng 3 buwan. Sa ilalim ng programa, 10 piso kada litro ang mababawas sa diesel. 150 liters ang maximum kada linggo, kaya inaasahang makatitipid ng hanggang 1,500 pesos ang mga tsuper. Makatutulong ito kay Jerry na 5 beses sa isang linggo bumabiyahe dahil nasa 30 liters daw ang kanyang nakukonsumo kada araw. Bawas gastos rin daw ito para sa driver na si Cedric Conos pero kulang ito dahil araw-araw siyang namamasada at umaabot ng hanggang 280 liters ang nakukonsumong diesel. Ang panawagan niya, Ibalik na lang yung dating gas, presyo ng gas, kahit wala nang subsidy ng fuel. ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi pa muna kasama ang mga transport network vehicle service sa subsidiya. Sabi ni Pangulong Marcos, available ang bawas sa mga lehitimong gasoline stations na aprobado ng Energy Department. Ang basis po niyan is hindi po yung driver kundi kung anong plate number na meron ka para may konting safeguards tayo and then lahat po na gas stations magkakaroon po ng system, digital na lahat para po ma-confirm nila kung eto po ba meron pa siyang may natitira pa ba or kung naubos niya na. Kasabay ng pagbibigay ng fuel subsidy ang pag-arangkada naman ng service contracting program ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ibig sabihin, babayaran ng pamahalaan ang mga driver at operator ng 30 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Bukod pa ito sa pwedeng kitain ng mga tsuper mula sa mga pamasahe. Sa ilalim ng programa, 100 pesos kada kilometro ang ibabayad sa driver at operator ng EDSA Bus Carousel, 40 pesos per kilometer sa modern jeepney at 30 pesos sa traditional jeeps. Hanggang 100 kilometers ang pwedeng biyahe. Ibig sabihin hanggang 10,000 piso kada araw ang kikitain ng isang EDSA busway unit, 3,000 para sa mga operator at driver ng mga jeep. Pero aminado si Transportation Secretary Banoy Lopez na posibleng 2 linggo lang ang itagal ng programa dahil ito lang ang kakayanin ng kasalukuyang 1 bilyong pisong budget para rito. Kailangan pauputin po natin ito hanggang July kung maaari. May po kami ng additional 5 billion para lang po mapahaba natin itong programa. Bahagi rin ng service contracting program ang 20% discount sa lahat ng pasahero, iba pa sa 20% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.